Love Serye TV. Deceitful Love with a Playboy. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Hindi inaasahan dumating sa kanila si Dre ng sumunod na araw. Nagsisimula pa lamang silang kumain nang dumating ito. Maupo ka iho. Itinuro ng mama ni Rain ang katabing silya niya. Kauupo pa lang naman namin. Naupo si Dre. Hindi naman siya umimik. Para siyang nawala ng ganang kumain. Pero pinilit niyang kumain. Kabastusan namang mag-walk out siya. Hindi magugustuhan iyon ng kanyang mga magulang. Isa pa, siya ang nagayang maghapunan na sila dahil nagugutom na siya. Binalingan ng kanyang papa ang binata. Mabuti naman at napasyal ka. So, kumusta ka na? Mabuti naman po tito. Ngayon lang ako nakapunta dahil marami ho akong ginagawa. Nakangiting sabi ni Dre. Pagkatapos ay bahagyang tumingin sa kanya. Kumusta ka na rin? Who cares? She answered bluntly. I missed you. Anitong hindi pinansin ng sinabi niya. Sinamahan ko kasi si Drew sa Davao at sa Cebu. 4 days kami doon. Inauguration kasi ng mga bagong bukas naming hotel doon. Hindi siya interesado sa mga pinagsasasabi nito. Nagpatuloy lang siya sa tahimik na pagkain. Sa Cebu at Davao, ang kanyang papa ng atensyon ay nakatutok sa binata. Oho, bale 2 na ho ang hotel namin sa Davao at Cebu. Tugon ni Dre. Tourist destination kasi, talagang boom ang hotel businesses doon. Maraming pumupuntang turista. Magandang negosyo ngayon, sang-ayon nito. Ang chain of hotels namin ay pinamamahalaan ni Drew. Tuloy-tuloy ang expansion namin kaya medyo umaalalay ako. Gayunman nakatutok pa rin ang aking atensyon sa aking agency. Tumango-tango ito. Talent agency? Ngumiti si Dre bilang sagot. Throughout their dinner, ang kanyang ama naging captain of the ship. Minsan ay nakikisali ang kanyang ina. Siya naman ay nakikinig lamang at hindi nagkukomento. Doon na tayo sa salas. Pinangunahan sila ng kanyang papa. Saan ka pupunta rin? Baling nito sa kanya nang akmang aakyat siya sa hagdan. Huwag mong sabihin magpapahinga ka na. May pasok pa ako bukas pa. May bisita ka. Ng kanyang mama. Hindi ka namin pinalaking maging bastos anak. Sambit ng kanyang ama. Nasa tinig ang disgusto sa inasal niya. Nakakahiya kay Dre. Pumunta siya rito dahil sa'yo. Inaasahan niyang magsasalita ang binata at hahayaan siyang bumalik sa kanyang kwarto. Pero nabigo siya sa inaasahan. Nakatingin lamang ito sa kanya. Kumulo na naman ang kanyang dugo. Humakbang siya ng marahan palapit sa sofa. Naguhoromentado ang kaloobang naupo siya. Pero malayo sa kinauupuan ni Dre. Daig pa niya ang batang nagtatampo. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Tila nag-uusap ang mga mata ng mga ito. Maiwan na muna namin kayo. Ng kanyang mama. Magkasunod na pumanhik ang kanyang mga magulang patungo sa kwarto ng mga ito. Tila may naalala si Dre. Kinuha nito mula sa katabing meseta ang bulaklak at balloons. May dala ako para sa iyo, Rain. Tumayo ito at lumapit sa kinauupuan niya. Ano ang gagawin ko sa mga yan? Padarag na tanong niya. Pero lihim na nagtatalo ng kanyang puso. Kaya pala puspuso ng panliligaw nito pagkagaling nila ng Bataan. Alam na nito ang kanyang planong paghihiganti. Sa basurahan ang diretsyon niyan. Bahala ka. Ang mahalaga binigay ko to sa'yo ng buong puso. Tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Nais niyang panindigan ng balahibo. Makakaalis ka na, Dre. Hindi ko niloko si Divina. Pinanlisikan niya ito ng mga mata. Wala akong kasalanan sa sinapit niya. Dagdag nito. Ikaw ang sanhi ng kamatayan niya. Umiling-iling ito. Please, Rain, huwag mong ibintang sa akin ang lahat. Malinis ang intention ko sa kanya. I love and respected her the way a woman deserves. She's the center of my world then. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Gusto niyang paniwala ng mga sinasabi ni Dre. Pero nang ibabaw ang puot sa kanyang puso. Na kahit ano ang gawin nitong paliwanag, ayaw niyang maniwala. Ito ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Divina. Iyon ang pinaniniwalaan niya. Naging mabuting nobyo ako sa kanya. Umalis ka na, Dre. Pagtatapos niya sa kanilang pag-uusap. This time I really mean it. Ayoko nang makita ka. Wala kang maaasahan sa akin. Ibaling mo sa iba yung pagmamahal mo. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Lumaylay ang mga balikat nito at tumayo. I love you, Rain. Wika nito. Nasa mukha ang sakit at pagkabigo. Go away. Hindi niya maitatanggi pero nasasaktan din siya.
Tila pinipilas ang kanyang puso sa nakikita niyang kabiguan nito. End of everything. Tapos na ang palabas. No, hindi pa tapos ang palabas, Rain. Anito at tila mabigat ang mga hakbang na tumalikod. Nang sumara sa likuran nito ang pinto, alam niyang hindi pa noon ang pagtatapos ng lahat. Matagal nang wala si Dre pero naroon pa rin sa sala si Rain. Nakaupo lamang siya sa sofa. Blanko ang kanyang isipan at nakatitig lamang siya sa kawalan. Ni hindi niya pinapansin ang pagbaba ng kanyang ama. Umalis na ba si Dre? Pa. Tila nagising siya mula sa pagkahimbing nang marinig ang tanong na iyon. Napailing ito. Inaway mo yung tao? Tinapos ko na ang lahat sa amin. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kaya nga tinatapos ko na ang lahat sa amin pa. Sunod-sunod ang pag-iling nito. Sana hindi ka magsisi sa naging desisyon mo, Rain. Pagkasabi na yun ay dumiretso ito sa kusina. Lumabas naman siya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa hardin. Kinalma niya ang kanyang nagwawalang puso. In a way, naipaghiganti na niya si Divina. Hindi man natupad ang gusto niya mangyari. At least nasaktan si Dre. Nabigo ito sa kanya. Nasaktan niya ito ngunit hindi niya maitatanging nasaktan din siya. Hindi niya alam kung bakit. Dahil ba hinayaan niyang makalapit ito sa kanyang puso? Naiyakap niya mga braso sa kanyang katawan nang umihip ang malamig na hangin. Kasunod niyon ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hinahanap-hanap niya mga yakap ni Dre, ang mapangahas na mga halik nito. Ngayon pa lang ay umiiyak na siya. Nagluluksa siya sa paghihiwalay nila ng landas. Mabuti na yung ngayon pa lang ay lumuluha na siya para paggising niya kinabukasan na overcome na niya ang paghihiwalay nila ng landas ni Dre. Bakit naman kasi? Hinayaan niyang paglaruan nito ang damdamin niya. Kahit paano, pinagkatiwalaan at minahal niya ito. Tulad ng inaasahan niya, hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Pabiling-baling siya sa kanyang kama. Ngunit bago sumikat ang araw, iginupo rin siya ng antok. Kailan niyo ho uuwi sa Bataan, ma, pa? Tanong ni Rain sa mga magulang na magkaharap sila sa agahan. Mag-iisang linggo na roon ang mga ito, bagay na ipinagtataka niya. Dati ay hanggang 2 araw lamang ang mga ito roon. Sa makalawa pa, hindi ka ba sasabay sa amin? Tanong ng kanyang mama. Saka na lang ho ako uuwi, na isa tinig niya. Isa pa, hindi ako pwedeng lumiban sa aking trabaho. Siguro next week ay uuwi ako. Tambak ang trabaho ko ngayon sa opisina. Kung ako sa'yo, bago ka pumasok sa trabaho, ay lagyan mo ng pipino yung mga mata mo. Suhestyon nito. Nasobrahan kaya sa kaiiyak at kulang sa tulog. Puna nito kapag daka. Talagang iniyakan mo ang paghihiwalay niyo ni Dre, ano? Huwag na ho natin siyang pag-usapan. Nasa tinig pa rin niya ang hinanakit. Kahit paano, nasugatan ko ang damdamin niya. Naipaghiganti ko si Divina. Masaya ka na ba? Ang kanyang papa naman ang nagtanong. Nasa mukha nito ang disgusto sa kanyang ginawa. Nasugatan mo nga ang damdamin ni Dre, but look at you. Nasaktan ka rin. Hindi masyado pa. Pinasigla niya ang kanyang boses. Pero ibinuko naman siya ng kanyang pagpiyok. Napailing na lang siya. Lula na siya ng kanyang kotse nang maisip ang nakatakda ng pag-iisang dibdib nila ni Dre. 3 linggo na lang. Hinayang na hinayang siya. Iyon sana ang climax ng kanyang paghihiganti. Malapit ka ng ikasal, dapat ay hindi ka na nagtatrabaho prior sa kasal ninyo ng boyfriend mo. Salubong sa kanya ng vice president ng kumpanya. Nagkasabay sila sa elevator. Teka, nasaan na pala yung imbitasyon ko? Alanganin siyang umiti. Sorry, sir, pero nagbago na ho yung desisyon ko. Hindi po pala talaga ako handa para sa pagpapaalam sa pagkadalaga. You gave up, Mr. Ruiz? Halatang hindi ito makapaniwala. Dear, that's very interesting. Ano ang dahilan at tinapos mo ang inyong relasyon? Simple lang, ngumiti siya, ngiting naiinsulto. He's not worth marrying. The man is a prick. Tumigil ang elevator at bumukas sa mga pinto niyon. Kaagad siyang lumabas, kasunod niya ang umiiling na Mr. Nakausap niya. Si Mr. Dam ang unang nakakaalam na hindi matutuloy ang kasal nila ni Dre at mabilis na kumalat iyon. Kinulit na siya ng kanyang mga kasamahan. Inulan siya ng tanong kung bakit hindi matutuloy ang pag-iisang dibdib nila ni Dre. Si Dre Ruiz, tinalikuran mo? Kapwa mga executives ang kaharap. Sunod-sunod na dumating ang mga ito sa opisina niya at gustong malaman ang tunay na dahilan. Here's something, Rain. The hottest playboy in town, the most elusive bachelor. Tinanggihan mo maging asawa at the last minute? Oo nga, hindi lang yon, mayaman pa.
The total man every Eve dreams of. Akala namin ikaw na ang makakasilo sa kanya, tapos pinakawalan mo pa. Nasa tinig ng isa pang kasamahan niyang panghihinayang. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang unang babaeng bumigo sa kanya. Serves him right. Paungol na sabi niya. Nako, sayang at walang mangyayaring celebrity wedding this year. Marami pa namang nagsasabing grand wedding of the year ang supposed to be marriage ninyo ni Dre Ruiz. Napakibit-balikat siya. And almost every day laman ng mga babasahin ang tungkol sa dapat sanay kasal ninyo. Tapos hindi naman pala natutuloy. Noon nga magkaroon ng summer wear fashion show ng Tom Ride Creations, dinala siya ni Dre. Pinagkaguluhan sila ng mga tao, lalong-lalo na mga photographers. Pagkatapos ay inihatid siya ng binata sa mesa ng mga hipag nito na naroon. Kinaumagahan ay naging laman ng mga pahayagan ng kanilang mga litrato. Kasundo niya mga hipag ni Dre, wala siyang maipipintas sa mga asawa ng kapatid ng binata. Talagang umaasa mga ito na papabilang siya sa pamilya ng mga Ruiz. Kung tutuusin, qualified siyang maging asawa ng bunsong Ruiz. Walang mangyayaring kasalan. Pagtatapos niya sa pag-uusap nila. Bumalik na kayo sa inyong mga kwadra. Maya-maya mapasukan tayo rito ng ating boss ay malilintikan tayo. Hindi niya inakalang may pagkatsismoso rin pala si Mr. Dam. Huling gabi ng pananatili ng mga magulang ni Rain sa kaniyang lugar nang dumating si Dre. Nasa ibaba si Dre, pagbibigay alam sa kanya ng mama niya. Nagulat siya pero bahagyaring natuwa. Ano ginagawa niya rito? Tapos na sa amin ang lahat. Wala na siyang rason upang umapak dito sa bahay, ma. Harapin mo na lang kasi yung tao. Paalisin niyo na siya, ma. Pero nais na niyang takbuhin pababa ang hagdan para makita ang lalaki. Ayoko nang makita siya. Matigas na pahayag niya. Halatang napipilitang bumaba ang kanyang ina. Napasandal naman siya sa pinto. Nanghihinayang siya na hindi niya hinarap si Dre. Kauupo lang niya sa kama nang muling may kumatok. Ang kanyang ama naman na napagbuksan niya ng pinto. Masama ang tingin nito sa kanya. Harapin mo si Dre. Utos nito. Pa, nagpapakatao siya kaya huwag mong bastusin. Kahit paano may pinagsamahan kayo. For old time's sake, kaibiganin mo na lang siya kung hindi mo siya matatanggap na nobyo. Ano pa bang kailangan niya? Siya ang tanungin mo niyan. May nabuti niyang harapin si Dre tulad ng dati. May dala itong bulaklak at balloons. Tinanggap naman niya mga iyon ng buong puso kahit gustong tanggihan ang kanyang isipan. Bakit ka bumalik? Sita niya rito. Mabuti na lang at iniwan sila ng kanyang mga magulang. Nagsasayang ka lang ng panahon mo, Dre. Tapos na sa atin ang lahat. Ikaw lang ang tumapos. Malumanay na tugon nito. Para sa akin, nobya pa rin kita, Rain. Mahal mo ako. Damang-dama ko yon. Natural lamang na itanggi mo yon dahil nagagalit ka sa akin. Para tayong mga sirang plaka, Dre. Hindi ako mangungulit ng ganito kung alam kong wala akong mapapala sa'yo, Rain. Ayokong basta na lamang sumuko. Kung ilang beses ka nang ipinagkanulo sa akin ang damdamin mo. The kisses. Bahawan tawang lumabas sa mga labi niya. Kasama yun sa trap, Dre. Planado ang lahat. Hindi niya inaasahan ang sunod na aksyon nito. Inangkin nito ang mga labi niya. Ito was a beautiful kiss of equal tenderness and passion. Sa pagkakataong yun, ipinagkanulo siya ng kanyang mga labi. Nanggantihan niya ang halik nito. Matagal ding naglapat ang kanilang mga labi. They hugged, pressing their bodies against each other. Si Dre ang pumutol ng paghahalikan nila. See? Habol nito ang hininga. Hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo, Rain. You want me the way I'm aching for you. Umayo siya ng pagkakaupo. Hindi niya malaman na sasabihin o gagawin. Gusto niyang tumakas, ang magtago at magkulong sa kanyang kwarto. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Nasa mga mata nito ang amusement. Then he laughed at her, tolerant and amused and masculine. Then she discovered that her hands were clenched into tight fists, the nails digging into her palms. Damn you! Puno ng pagkamuhing anas niya. Naniningkit ang kanyang mga mata. Kahit anong gawin mo, mabibigo ka sa akin, Dre. Hindi kita mahal. Nahihibang ka lang. Hanggang kailan mo lalabanan yung damdamin mo? Nagsasabi lamang ako ng totoo. Wala kang maaasahan sa akin. Matatag na sabi niya. Makakaalis ka na. Good night. Mabilis yan tumakbo papanhik. Pagdating niya sa kwarto, isinubsob niya ang mukha sa unan. Nabasa iyon ng kanyang mga luha. Hanggang kailan ka magkakaganyan? Marahang nag-angat siya ng mukha. Ang kanyang inang nakita niya. Nag-aalalang nakatingin ito sa kanya. Noon naman pumasok ang kanyang ama. Panay-panay ang pag-iling nito.
Ikaw ang nakikita kong problema, anak. Nito na naupo sa gilid ng kama. Hindi ka magkakaganyan kung hindi mo iniibig si Dre. Natatakot kami ng mama mo sa'yo. Sorry pa, ma. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapakamatay. I still can manage. Lilipas din to. Sa umpisa lamang ang paghihirap kong to. Hindi pa naman huli ang lahat, sabi ng kanyang mama. Hindi mo naman kailangang maghirap ng ganyan. Mahal na mahal ka ni Dre, iha. Kung ano man ang namagitan sa kanila ni Divina noon, kinalimutan na namin ng papa mo. You deserve to be happy. Kayo ni Dre. Ma, baka nakakalimutan ninyong siyang dahilan kung bakit wala na sa piling natin si Divina. Hanggang ngayon ay muhing-muhi pa rin siya kay Dre. Hindi pa niya matanggap na wala na si Divina. Inisip na lamang niyang nasa malayong lugar ito. Nagtatrabaho at darating ang araw na babalik ito. Siya nga ang dahilan. Pero sa tingin mo ba'y maibabalik pa natin ang buhay ni Divina? Kahit patayin pa natin si Dre, wala ring mangyayari. Itinimo mo rin dyan sa isipan mo ang version ni Divina hanggang sa ayaw mo nang pakinggan ang side ni Dre. Tanggapin mo nang wala si Divina, sabi naman ng kanyang papa. Nakailanman ay hindi na siya babalik, Rain. Kalimutan mo na ang lahat. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang kaligayahan mo. Napailing siya. Hindi niya matanggap ang rason nito. Anong gusto mo? Patuloy nito na sa tono ay halatang medyo naiinis na. Ang magtapang-tapangan sa pagkaharap kay Dre, tapos iiyak ka kapag nag-iisa ka na. Kung pinal na ang desisyon mo, panindigan mo. Huwag mong daanin sa iyak. Halatang mabigat ang mga hakbang na nauna itong lumabas ng kanyang silid. Baka mabalitaan na lang naming isang malamig na bangkay ka na. Pagkakasabi niyon ay sunod na lumabas ang kanyang ina. Tulad ng kanyang papa ay halatang napikon din ito sa kanya. Sa isipan ay pinagmumura niya si Dre, gayon din ang kanyang puso. Maliwanag na ang lahat. Umiibig siya sa binata. Bagay na hindi kasama sa kanyang plano. Pero kasalanan bang ibigin ito? Things could have been better kung hindi nagkaroon ng relasyon sina Divina at Dre. Habang nakikita niya ang lalaki, hindi pwedeng hindi niya maisip ang kapatid niya. Tagapagpaalala ito ng kapatid niya. Isang kabaliwan ba ang ibigin si Dre? Hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ang kanyang puso. Bumangon siya at pinatay ang ilaw. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo at naghilamos. Nang bumalik siya sa kama, pumikit na siya. Kahit ano ang mangyari, pinala ang desisyon niya. Marami pa siyang makikilalang lalaki. Higit pa kay Dre. Kahit ito ang lalaking unang minahal niya. Alam niya makakalimutan din niya ito.